si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang nakalulungkot na balita po, patay ang isang veteranong mamamahayag matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek nito lamang Martes ng gabi. Sinubukang dalhin sa ospital ang biktima na si Juan Johnny Dayang, ngunit idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, nanonood lamang ng telebisyon ang biktima nang pumasok ang sospek at tuluyan na siyang binaril. Kilala si Dayang bilang matagal ng presidente ng Publishers Association of the Philippines, Inc. Samantala, hindi nagustuhan ng China ang pagpapaluwag ng Pilipinas ng mga travel restrictions sa bansang Taiwan. Kaya naman pinagpapaliwanag ang Philippine Embassy sa China tungkol sa naturang issue. Para sa detalye, narito ang ulat. Nagpahayag ng pagtutol ang pamahalaan ng China matapos napahupain at paluwagin na ang travel restriction ng Pilipinas sa bansang Taiwan. Sa isang ulat ng isang pahayagan sa China, itinuring na negatibong aksyon laban sa China ang naging aksyon ng Pilipinas. Matatandaang noong 1987 ay ipinagbawal ang mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas na bumisita sa Taiwan. Sa naturang polisiya ay kinikilala ng Pilipinas na sakop ng Chinese territory ang Taiwan. Ngunit nitong April 15 ay naglabas ng Memorandum Circular ang Malacanang kung saan pinaluwag na ang paghihigpit sa naturang regulasyon. Sa kasalukuyan ay naninindigan at iginigiit ng Taiwan na hindi sila sakop ng One China policy. Ngunit patuloy ang pagbibigay diin ng China na sakop nila ang naturang bansa. Kaya naman pinagpapaliwanag ang Philippine Embassy sa China sa tila pagpabor ng Pilipinas sa Taiwan na kaalitan ng China. Paliwanag naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang bagong regulasyon ay makakatulong umano sa Pilipinas na mapalawak ang mga oportunidad sa pag-unlad at mas malawak na pamumuhunan. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Good news po para sa ating mga commuters dahil may libreng sakay po ang LRT1, 2 at MRT3 mula April 30 hanggang May 3 bilang selebrasyon ng Labor Day. Handog ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawa at mapadali ang kanilang pagbiyahe ngayong Labor Day holiday. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Panibagong pagputok ng Bulkang Bulusan, tumagal ng higit 1 oras, ilang residente lumikas. Veteranong mamamahayag, patay matapos barilhin sa kanyang mismong bahay. Philippine Embassy sa China, pinagpapaliwanag kaugnay ng pagpapaluwag ng travel restriction ng Pilipinas sa Taiwan. Anti-endo bill, 100 pesos wage hike, patuloy na inaapila ni Senator Villanueva para maisa batas. BOC at PNP, nasabat ang bangkang may kargang 2.8 million pesos na smuggle na sigarilyo sa Zamboanga. Protest votes, malaking tsansa na isulong ng mga Bisaya-speaking areas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.